Good morning mga kapitos, no? Meron ditong tanong si Noel Magat ng Saudi Arabia. Sir Rebel, for clarification, pag 3 months sa UAP, sino po dapat tumawag ng 3 seconds violation? Ang trail po ba o ang lead o our center referee? Okay, Sir Noel, unang-una, kumusta po kayo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, no? Sa Major League kasi, kahit naman dun sa mga ligang labas natin, kapag kaganyan yung situation, nahanap ko yung board natin dito eh. Pag kaganyan, for example, ang lead, ang bola ay nasa between lead and trail. So, pagka yung center official, meron kasi mga percentage, pinasabi natin kung ilang percentage o percent, or pagka lead ka, sa'yo yung bola, naka on the ball ka 100%, 50-50 yung nasa trail, 50 on the ball siya, tapos ang 100% ka na naka off the ball, yung straight center. So, siya po yung pwedeng mag-whistle dyan, Sir Noel, no? Kasi siya yung off the ball na, kumbaga nasa in-between siya nung tinatawag natin na strong side. So, kung nasaan yung bola at lalong-lalo na kung nasaan yung lead tsaka trail, yun yung tinatawag nating strong side. So, kapag A1 yung nag-dribble, then yung kanyang kakampi ay more than 3 na dun sa shaded. So, ang 100% na pwedeng tumawag dyan, Sir Noel, ay yung center official. 3 seconds ang ating direction of play. So, yun yung kanyang gagawin dyan para makuha niya talaga yung tawag na violation ng A2. So, yun po yung natin, tamang mechanics natin dyan. Bagamat pwede rin po yung trail, pero minsan nagsasabay sila. Pero ang authorized talaga po na pwede dyan ay yung 100% of the ball. Lalo-lalo na po yung center official, Sir Noel. Okay, so I hope dun sa mga iba nating kapitos, may nakuha po kayo dun sa tinatanong ni Sir Noel Magat ng Saudi Arabia, no? Isa rin nating referee yan dyan, BAP sa Saudi, shout out, o mga BAP natin dyan, SBP, mga kapitos natin sa ibayong dagat, shout out po sa inyong lahat, mga kasama natin sa trabaho, lalo na rin po yung mga referee natin dito sa Pilipinas. Okay, hope guys may nakuha na naman po kayong tip doon sa tanong ni Sir Noel. Salamat doon sa mga nagki-question at binibigyan lang din natin ng linaw. Pero siyempre ang basihan natin dyan, doon sa pagtawag natin dyan, siyempre kailangan makita rin natin yan sa article 26 kung saan natin matatagpuan yung tinatawag natin na 3 seconds violation, no? Kailangan pag tumawag tayo, mga kapitos, more than 3 seconds tayo. Okay? Kapag yung kakampi, yung A1 ay tumira na, kung ikaw man, kahit ikaw yung 100% na tatawag ng violation ng 3 seconds, so pwede mo na siyang i-secure whistle kasi double ready to shot na nung A1. Okay guys, yun lang po yung ating tip natin dyan para hindi po tayo malito o pwede po nating igawin yan sa mga game natin. Thank you very much and be safe always. God bless you all.